Ang tunog ng bakal na yumuyupi at ang biglaang katahimikan na kasunod nito. Ito ang huling narinig ng kalsada, ngunit ang simula lamang ng isang kwentong babago sa lahat. Magandang gabi, hindi lahat ng trahedya ay isinulat ng tadhana. Ang iba maingat na binalak, isinagawa sa dilim at tinakpan ng mga huwad na luha. Ang kwento natin ngayong gabi ay hindi nagsisimula sa isang krimen, kundi sa isang pag-asang muling nabuo. Isang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig para sa isang lalaking minsan nang nawalan. Si Engineer Raul Vergara, isang taong tinitingala sa kanyang propesyon at isang amang buong pusong nagmahal, ay inakalang natagpuan na niya ang kanyang habambuhay sa piling ng kanyang pangalawang asawa, si Liza. Ang kanilang pagsasama ay larawan ng isang pangarap na muling nabuo mula sa abo ng kalungkutan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masayang pagsasama may isang lihim na dahan-dahang gumagapang, isang ahas na nag-aabang ng tamang sandali para tumuklaw. Isang relasyong ipinagbabawal ang nabuo sa loob mismo ng kanilang tahanan sa pagitan ng asawang pinagkatiwalaan at ng driver na itinuring na pamilya. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang aksidenteng itinakda, isang investigasyong isinilang mula sa pagdududa ng isang kapatid at kung paanong ang isang maliit at nakalimutang detalye sa teknolohiya, isang dashcam na hindi nila alam ay nagre-record ang siyang magiging susi upang mabuksan ang pinto ng katotohanan. Sasamahan natin ang mga investigador sa paghahanap ng hustisya sa gitna ng isang masalimuot na plano ng kasakiman at kataksilan. Paano nga ba hahantong sa isang marahas na kamatayan ang isang pag-ibig na inaakalang wagas? At paano wawasakin ng isang lihim ang lahat ng pinangarap buuin muli? Ito ang kwento ng isang pagtataksil na nakabalat kayo bilang isang malagim na trahedya sa kahabaan ng National Highway, Agosto. Sa kahabaan ng National Highway sa Lopez, Quezon, ang kalangitan ay walang awa. Walang humpay ang pagbuhos ng ulan na para bang nakikidalamhati sa isang trahedyang hindi pa nagaganap. Mabigat ang mga ulap, kulay abo at halos dumidikit na sa lupa at ang dilim na dala nito ay lumalamon sa anumang liwanag. Halos hindi na maaninag ang gilid ng kalsada. Sa gitna ng rumaragasang patak ng ulan at hanging sumisipol, isang itim na SUV ang tila isang anino na humahagibis sa basang kalsada. Sa loob nito, nag-iisang nagmamaneho si Engineer Raul Vergara, isang 47 anyos na manager sa isang kilalang financial institution. Galing siya sa isang mahalagang business meeting sa Lucena at may isa pa sanang pupuntahan sa Gumaca upang makipagkita sa isang contractor. Ang kanyang isip ay marahil nasa trabaho, sa mga plano, sa kinabukasan, mga bagay na sa ilang sandali lamang ay magiging abo na lamang. Bandang 3:00 ng hapon sa isang matalim na kurbada, ang di inaasahan ay nangyari. Tila may sariling isip ang sasakyan. Biglang dumulas ang likurang gulong nito sa basang semento. Sa isang iglap na wala ng kontrol si Raul, desperado niyang kinabig ang manibela, pilit na ibinabalik sa linya ang sasakyang nagwawala, ngunit huli na ang lahat. Ang SUV ay umikot at buong lakas na sumalpok sa isang matigas na konkretong barrier sa gilid ng daan. Ang tunog na umalingaw-ngaw ay hindi tunog ng ulan, kundi tunog ng bakal na dinudurog ng salaming nababasag. Kasabay nito ang pagtilapon ng mga piraso ng bumper sa kalsada, mga testamento sa bagsik ng impact. Pagkatapos ng nakabibinging ingay, isang nakatatakot na katahimikan ang pumalit. Durog ang windshield, yupi ang buong harapang bahagi ng sasakyan at sa loob sa driver's seat ang mundo ni Raul Vergara ay tumigil na sa pag-ikot. Mabilis na rumesponde ang mga rescuer matapos makatanggap ng tawag mula sa isang motoristang nakasaksi sa buong pangyayari. Sa kanilang pagdating, isang larawan ng pagkawasak ang kanilang natunghayan. Maingat nilang binuksan ang pinto ng driver's side at doon tumambad sa kanila ang katawan ni Engineer Raul Vergara. Wala siyang malay, nakasandal sa upuan at ang balat ay nanlalamig na. Sinubukan nilang magbigay ng CPR, paulit-ulit na pagdiin sa kanyang dibdib, nagbabaka sakaling may babalik pang hininga, ngunit wala na. Wala ng pulso. Ang biyahe ni Raul patungong Gumaca ay naging biyahe niya patungo sa kabilang buhay. Para maunawaan ang bigat ng trahedyang ito, kailangan nating balikan kung sino si Raul Vergara. Siya ay hindi lamang isang simpleng manager, siya ay isang lalaking minsan ang sinubok ng tadhana at nagsumikap na bumangon muli. Noong taong 2000, ikinasal siya sa kanyang unang pag-ibig, si Maribel Santiago, na kanyang kaklase sa kolehiyo. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Clarice, na naging sentro ng kanilang mundo. Ngunit ang kaligayahan ay maramot.
Noong 2008, 8 taong gulang pa lamang si Clarice, isang malagim na pangyayari ang yumugyog sa kanilang pamilya. Si Maribel ay nasawi dahil sa isang komplikasyon mula sa dengue na hindi naagapan. Ang biglaang pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Raul at lalo na kay Clarice. Sa loob ng maraming taon, pinili ni Raul na manatiling mag-isa. Itinuon niya ang kanyang buong lakas at atensyon sa pagpapalaki kay Clarice. Ipinadala niya ito sa Maynila para mag-aral sa isang exclusive school sa tulong ng kanyang mga magulang at kapatid. Ginawa niya ang lahat para mapunan ang pagkukulang ng isang ina. Nang sumapit ang kolehiyo, ang talino at sipag ni Clarice ay nagbunga. Nakakuha siya ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad sa California. Ito ang naging dahilan upang doon na siya manirahan sa pangangalaga ng kanilang mga kamag-anak. Sa pag-alis ng kanyang kaisa-isang anak, isang panibagong yugto ng kalungkutan at katahimikan ang bumalot sa buhay ni Raul. Ngunit ang tadhana ay may iba pang plano. Sa panahong nagsisimula ng gumaan ang bigat sa kanyang dibdib sa isang business conference noong 2013, muli niyang natagpuan ang pag-ibig. Nakilala niya si Liza, isang babaeng matalino, maganda at may ngiting nakahahawa. Siya ay mas bata ng 12 taon, puno ng buhay at sigla. Madaling nahulog ang loob ni Raul. Para sa kanya si Liza ang sagot sa kanyang mga panalangin, ang pangalawang pagkakataon na muling buuin ang nasirang pamilya. Ikinasal sila noong 2019 ki apkiya na rimi si Liza Pini di pam. Silalimbalan D15. Bago pa man ang kasal, may ilang kaibigan si Raul na nagbiro sa kanya. Napapansin daw nila ang pagiging palakwento at palabiro ni Liza sa ibang mga lalaki. Ngunit para kay Raul, ito ay bahagi lamang ng masayahing personalidad ng babae. Puno ng tiwala, hindi niya ito kailanman pinagdudahan. Sa kanyang isip, maswerte siya. Hindi niya alam na ang swerteng ito ay isa palang patibong at ang ikalawang pagkakataon na kanyang niyakap ay siya ring magiging mitya ng kanyang kapahamakan. Ang opisyal na ulat ng pulisya ay simple at direkta, aksidente. Mabilis daw ang takbo ng sasakyan at sadyang madulas ang kalsada dahil sa walang tigil na ulan. Iyon ang naging dahilan kung bakit nawala ng kontrol ang driver. Wala nang iba pang binanggit na kahina-hinala. Para sa karamihan, isa itong malungkot na trahedya na walang sino man ang may kagustuhan. Case closed. Sa burol, dagsaan ang mga nakikiramay. Naroon ang mga kaibigan mula sa iba't ibang yugto ng buhay ni Raul, mga kasosyo sa negosyo at ang mga empleyadong nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ang lahat ay nagluluksa sa pagkawala ng isang mabuting tao. Ngunit sa harap ng kabaong, isang imahe ang tila hindi bumabagay sa eksena. Nakaupo si Liza, ang byuda. Nakasuot siya ng puting bestida, tahimik, at habang abala ang lahat sa pag-iyak at pakikiramay, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Wala ni isang patak ng luha. Sa isip ng mga nakakita, marahil ay naubos na ang kanyang luha sa pribado o marahil ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng tapang. Walang nagtanong, walang kumwestiyon, tinanggap na lang nila ito bilang bahagi ng proseso ng pagluluksa. Ngunit may isang taong hindi mapakali. Si Arturo Vergara ang nakatatandang kapatid ni Raul. Mula pa noong una, may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan, isang pakiramdam na may mali, na may hindi tama sa kwento. Isang linggo matapos mailibing si Raul, ang agam-agam na iyon ay lalong lumakas. Nag-ugat ito sa isang tawag sa telepono na kanyang natanggap ilang araw lamang matapos ang aksidente. Ang tumawag ay isa sa mga rescuer na unang rumesponde sa pinangyarihan. Ang lalaking iyon na may malawak na karanasan sa automotive repair ay may ibinulong kay Arturo na hindi niya malimutan. "Sir," sabi ng rescuer sa kabilang linya, "may napansin lang po akong kakaiba doon sa SUV ng kapatid ninyo habang tinatanggal namin ang katawan niya. Parang may sinadyang luwagan sa brake hose. May nakita rin po akong bakas ng langis sa parte ng brake system na hindi pangkaraniwan. Posibleng magdulot po iyon ng unti-unting pagkawala ng preno habang tumatakbo." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Arturo na parang isang markang bakal. Nagtaka siya. Kilala niya ang kanyang kapatid. Si Raul ay isang napakaingat na driver. Hindi ito kailanman naging pabaya sa kalsada. At higit sa lahat, alagang-alaga nito ang kanyang mga sasakyan. Laging nakaschedule ang maintenance. Paanong magkakaroon ng ganoong kapabayaan? Ang kanyang pagdududa ay mas lalo pang lumalim nang maalala niya ang isang kritikal na detalye, ang dashcam.
Hinanap niya ang kopya ng footage mula sa mga araw bago ang aksidente. Walang nakuha, walang na-save. Maging ang mismong biyahe ni Raul sa araw na iyon ay walang record. Tila may sinadyang magbura, tila may gustong itago. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Arturo. Ang maingat na driver, ang biglaang pagkawala ng kontrol, ang maluwag na brake hose, at ang blankong dashcam. Hindi na ito mukhang isang simpleng aksidente. Ito ay nagsisimula ng magkaroon ng amoy ng isang krimen. Dahil dito nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga taong malapit sa kanyang kapatid, partikular na sa mga tauhan sa bahay. Dito niya narinig ang mga bulong-bulungan. Ilang tauhan ang nagbanggit na matagal na nilang napapansin ang kakaibang pagiging malapit ni Liza kay Benji, ang 32 anyos na family driver. Madalas daw silang makitang nag-uusap sa mga sulok palihim, lalo na kapag wala si Raul. Ang impormasyong ito, bagamat hindi pa sapat para mag-akusa, ay sapat na para mag-udyok kay Arturo na kumilos. Ang driver na pinagkatiwalaan ni Raul na maghatid sa kanyang asawa sa Tagaytay nung araw mismo ng aksidente. Ang lahat ay tila konektado. Dala ang mabigat na hinala sa kanyang dibdib, lumapit si Arturo sa National Bureau of Investigation (NBI). Ipinakiusap niya na muling suriin ang SUV ng kanyang kapatid at kung maaari subukang i-recover ang mga nawawalang file mula sa dashcam. Habang naghihintay siya sa resulta sa sala ng bahay ni Raul, tinitigan niya ang isang lumang litrato ng kanyang kapatid kasama si Maribel at ang batang si Clarice. Bumalik sa kanyang alaala ang masasayang araw. Sa sarili niya, alam niyang may mas malalim at mas madilim na dahilan sa likod ng tinatawag nilang aksidente at sumumpa siya na gagawin niya ang lahat upang malantad ito. Halos 2 linggo ng paghihintay ang lumipas. Isang araw, tumawag ang NBI. Pinapupunta siya sa kanilang opisina sa Maynila. Sa isang maliit at malamig na silid sa harap ng isang monitor, ipinakita ng cyber forensics team ang kanilang natuklasan. Nagtagumpay silang ma-recover ang ilang file mula sa nasirang memory card ng dashcam at ang kanilang nakita ay nagpatigil sa paghinga ni Arturo. Sa video, malinaw na makikita ang loob ng garahe ng bahay ni Raul, kuha 2 araw bago ang aksidente. Nasa frame si Benji, ang family driver. Nakasando lamang siya pawis na pawis habang binubuksan ang hood ng itim na SUV. Sa loob ng ilang minuto, mayroon siyang kinakalikot sa bahagi ng makina, partikular sa ilalim, malapit sa kung saan nakalagay ang brake system. Ang hindi alam ni Benji, mayroong motion detection mode ang dashcam. Automatiko itong nagre-record kapag may nakitang paggalaw sa harap nito kahit napatay ang makina. Ang dashcam na dapat sanang maging saksi sa huling biyahe ni Raul ay naging silent witness pala sa paghahanda para sa kanyang kamatayan. Ngunit hindi pa doon natapos. May isa pang ebidensya, isang CCTV footage mula sa isang auto parts shop sa kanilang bayan. Nakuhanan ng kamera si Benji na bumibili ng brake fluid at isang bihirang klase ng fitting na ginagamit lamang sa ilang partikular na modelo ng sasakyan, katulad ng SUV ni Raul. Kinumpirma mismo ng tindero na personal niyang nakausap si Benji noong araw na iyon. Ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon. Sinadya ang lahat. Ito ay isang maingat na binalak na pagpatay. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang ito, nagpa siya ang NBI na magsagawa ng isang masusing surveillance operation. Sa loob ng 3 linggo, palihim nilang sinubaybayan ang bawat galaw ni Liza at Benji at ang kanilang mga hinala ay nagkatotoo. Dokumentado ang ilang beses na pagtatagpo ng dalawa sa isang apartele sa Lucena, mga lihim na pagkikita malayo sa mga mapanuring mata ng mundo. Ang relasyon nila ay hindi na maikakaila. Habang nakaupo si Arturo sa harap ng lamesa ng investigador, habang isa-isang inilalatag ang mga litrato at report, doon niya naramdaman ang isang matinding galit. Galit na hindi lang para sa pagkawala ng kanyang kapatid, kundi para sa napakabigat na kataksilan at kasakiman ng mga taong pinakamalapit dito. Ang babaeng minahal ni Raul at ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Tahimik si Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Alam niyang papalapit na ang araw ng paniningil, ang araw na makikita niya sa korte ang 2 taong sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Dumating ang araw ng operasyon. Nobyembre 2018, maagang umalis ang team ng NBI na hati sa 2 grupo. 2 ang kanilang target. Ang una ay si Liza na namamalagi sa bahay ng kanyang
kanyang mga magulang sa Lucena. Ang pangalawa ay si Benji na matagal nang sinusundan ng mga ahente at natukoy na papunta sa isang terminal ng bus. May planong tumakas patungong Dumaguete. Sa compound ng pamilya ni Liza, maayos at tahimik ang paligid. Ang mga halaman ay dinidiligan, ang hangin ay presko. Tila walang sino man ang may ideya sa unos na paparating. Tahimik na pumasok ang mga ahente sa loob ng gate, may dalang warrant of arrest. Naabutan nila si Liza sa sala, naghahanda para sa kanyang pag-alis. Ang pagkagulat ay malinaw na nakabakas sa kanyang mukha nang makita niya ang mga unipormadong lalaki. Noong una matigas siya at ayaw sumama. Nagmatigas siya, iginigiit ang kanyang karapatan, ngunit wala siyang nagawa nang ipakita ang mandamiento de arresto na may pangalan niya. Samantala sa maingay at magulong terminal ng bus, isang undercover agent ang kaswal na umupo malapit kay Benji. Abala ito sa kanyang cellphone, marahil ay kausap ang kanyang mga kasabwat o tinitingnan ang kanyang schedule ng pag-alis. Walang kamalay-malay na ang bawat pagtipa niya ay binabantayan. Nang marinig ng agent ang hudyat mula sa kanyang team leader sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece, ang kilos ay naging mabilis at sabay-sabay. Mula sa iba't ibang direksyon, lumapit ang mga ahente at dinampot si Benji. Wala na siyang nagawa. Wala nang pagkakataon para magtago o tumakbo. Hawak pa niya ang ticket ng bus at ang ID na gagamitin sana sa kanyang pagtakas, mga ebidensya ng kanyang planong pag-alis. Sa courtroom, ang bigat ng katahimikan ay halos nakabibingi. Masinsinang iprinesenta ng prosecution ang lahat ng ebidensyang kanilang nakalap. Ang dashcam footage na paulit-ulit na ipinakita sa malaking screen kung saan kitang-kita ang pagkakalikot ni Benji sa SUV, ang CCTV mula sa auto parts shop, ang mga testimonya ng rescuer na unang nakapansin sa anomalya at ng mekanikong kumumpirma na ang pinsala sa brake system ay hindi maaring idulot ng simpleng impact lamang. Isa-isa ring tinawag ang mga saksi, mga tauhan sa bahay na nagpatibay sa salaysay tungkol sa lihim na ugnayan ni Liza at Benji. At sa gitna ng lahat ng ito, isang figura ang tahimik na nakaupo sa likod ng korte. Umuwi si Clarice mula sa California upang personal na dumalo sa mga pagdinig. Hawak niya ang isang maliit na itim na clutch at sa loob nito ay nakatago ang isang luma at kupas ng family photo, silang tatlo, ng kanyang ama na si Raul at ng kanyang ina na si Maribel. Sa tuwing binabanggit ng prosecution ang pangalan ng kanyang ama, hindi niya maikukubli ang pamumula ng kanyang mga mata at ang tahimik na pagpatak ng mga luhang matagal na niyang kinimkim. Ang kaso ay lalo pang bumigat nang suriin ang mga nakumpiskang cellphone ni Liza at Benji. Sa mga na-recover na text messages at messenger chats, nabuklat ang isang mas madilim na katotohanan. Nakasulat doon ang mga salitang hindi lang basta nagtataglay ng pagnanasa, kundi ng malinaw na plano kung paano nila aalisin si Raul sa kanilang landas. May mga usapan tungkol sa kanilang mga lihim na pagtatagpo sa iba't ibang lokasyon. Mga planadong dahilan ng pag-out of town ni Liza upang makahanap ng tiyempo na makasama si Benji. Malinaw na sinamantala ni Liza ang kaalaman niya sa schedule ng kanyang asawa upang maisakatuparan ang kanilang masamang balak. Sa gallery ng telepono ni Liza, may mga litrato pa silang magkasama sa mga resort at beach sa Batangas at Bicol, mga larawang kuha habang si Raul ay nasa probinsya para sa trabaho. Ang lahat ng ito ay ipinasa ng NBI sa piskal bilang matibay na ebidensya ng kanilang matagal at tahasang relasyon. Nadiskubre rin sa mga bank records ang ilang transaksyon na nagpapakita ng kanilang paghahanda para sa planong paglipat sa Negros pagkatapos ng lahat. May isang malaking halaga ng pera mula sa isang joint account ni Raul at Liza na inilipat sa isang personal na account ni Liza ilang araw lamang bago ang aksidente. Ang withdrawal slip ay pirmado mismo ni Liza. Sa kabila ng lahat ng ito, pilit pa ring itinatanggi ni Liza ang kanyang partisipasyon. Paulit-ulit niyang sinisisi si Benji na siya raw ang may kagagawa ng lahat at ginamit lamang siya. Ngunit iba ang sinasabi ng mga ebidensya. Ang bawat text message, bawat bank transaction, bawat litrato ay humihigpit na tali sa kanyang leeg. Sa huli, pinagtibay ng korte ang kasong parricide laban kay Liza, ang pagpatay sa sarili mong asawa at murder laban kay Benji. Kapwa may bigat ng premeditation at conspiracy. Sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ng hukom, ramdam ni Clarice at Arturo ang isang kakaibang ginhawa. Mabigat dahil sa sakit ng pagkawala ni Raul, ngunit magaan dahil unti-unti nang lumilinaw ang landas patungo sa hustisya.
Matapos ang halos isang taon ng sunod-sunod na paglilitis, dumating ang araw ng paghatol, Oktubre 2019. Mainit ang hapon sa labas ngunit napakalamig sa loob ng korte. Tahimik ang lahat habang binabasa ng hukom ang pinal na desisyon. Sina Liza Vergara at Benji ay parehong napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Pareho silang nahatulan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong parricide at murder. Ayon pa sa desisyon, ang lahat ng insurance claim at bahagi ng yaman na dapat sana ay mapupunta kay Liza bilang legal na asawa ay automatikong ililipat sa pangalan ni Clarice bilang kaisa-isang direct heir ni Raul mula sa una nitong asawa. Si Arturo na sa buong panahon ay naging haligi ng kaso, ang itinalagang mamahala sa mga ari-arian ng kanyang kapatid habang ipinagpapatuloy ni Clarice ang kanyang edukasyon sa ibang bansa. Tiniyak niya na ang lahat ng pinaghirapan ni Raul ay mapupunta sa kinabukasan ng kanyang pamangkin. Habang inihatid palabas ng korte ang mga nahatulan, wala ng emosyon sa kanilang mga muka. Tila tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Ang pag-ibig na ipinaglaban nila sa maling paraan ay siya ring nagdala sa kanila sa likod ng rehas. Sa huli, naging malinaw ang hatol ng korte at naging malinaw din ang mensahe ng lahat ng nangyari. Ang kasakiman at kataksilan, gaano man ito subukang itago sa ilalim ng isang pekeng pagluluksa o isang planadong aksidente, ay laging may kaakibat na kaparusahan. Ang katotohanan ay parang araw. Kahit gaano pa ito katagal takpan ng makakapal na ulap, darating at darating ang sandali na sisikat din ito. Ang kwento ni Raul Vergara ay isang paalala na ang pinakamatinding panganib ay minsan nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin, mga taong pinagkakatiwalaan natin ng ating buhay. Ngunit ito rin ay kwento ng pag-ibig na hindi namamatay, ang pag-ibig ng isang kapatid na hindi sumuko sa paghahanap ng hustisya at ang pag-ibig ng isang ama na kahit sa kanyang pagkawala ay naiwan pa rin ang isang legasya para sa kanyang anak. Sa isang basang kalsada sa Quezon, nagsimula ang trahedya, ngunit sa isang silid ng korte, sa pamamagitan ng katotohanan, natagpuan din nito ang kanyang katapusan.